Go! Okay. Mike Lynn. Okay, dito na ba ito si Police Lieutenant Colonel R.B. Abelidusa. Ano magkauban na nabinaw sa pagkisgot sa kaso yung Kalinaw, tinisdag bayan sa Sami. Sir, may ganda ko. May adlaw, kaninyong tanan sa atong mga igsuon sa media nga always gasuporta sa ato, labi na sa atong Asenso sa Miss News Channel and sa inyong tanan, DXDD, sa kang ato ang social medias, partners, and good morning o thank you sa inyong pag-ani para sa pag-update sa ato ang husay o kalinaw sa Dakbayan sa Osamis City. Sir, say nata ba sir ang atuang sa syudad ba nagubos ba ang kriminalidad sir? Yes, of course. Atong makita ato ang ato ang incident sa ato ang syudad is very low, no? Always ta gahatag og report sa ato ang mayor, updating every day sa ato ang peace and order situation sa ato ang syudad, and we are very proud to say that our city is very peaceful. Mga pila ka incident or percent ang naatay isa ka adlaw sa isa ka semana, zero incident yun ta. Naatay mga minors lang, mga insidente, but not every day naatay insidente. So makatali ta in a month naatay isa, duha ka insidente, but ang frequent gyud ani nga pangitabo no is caused by our traffic accident in the city. Sir, pero yung kaso mga na-respondihan dahil ninyo na nakatagal ng pagpatay sa tabid, sir? Yes, naitabo to siya sa tabid, no? And then immediately, medyo kwanto siya, late siya gamay na report, but immediately we proceeded in the area, conducted investigation, deployed our mobile patrollers, and check all the CCTVs. And then luckily nakuha na to ang duha ka suspects, and naputay witness nga nakuha, and as of now ang case is was already filed in court. Yun sa to pagdakop sa katong mga suspects, sir, yun sa pagpamahagi sa pagdakop. Una-una no atong gi-check ang CCTV, atong gipangita kung kinsa gyud ang last kauban sa victim atong time. So nakita nato sa CCTV kinsa iyang mga kauban, conducted backtracking, and then interviews until nakakuha ta og mga person of interest, and then nakadako kayo impact pod nga nakakuha tag witness nga nakakita gyud kung giunsa pagpatay itong ato ang victim. So that's why na-arrest na to dayon in just a matter of less than 24 hours. Bitabang pa po ang barangay official dito sa Barangay Tabid, sir? Yes, nami umban na itong barangay councilor, and dili lang ako isa-isa iyahang pangalan, but for his safety, but naay nitabang na mga barangay councilor, and nag-communicate po mi ni kapitan sa Barangay Tabid. And then luckily nakuha nato ang dakpa nato ang suspect, and then nakuha pud nato ang weapon nga gigamit sa pagpatay. So sa kaso nga gi-file sa katong duha ka mga suspects, sir? Gipailan mo nato sila murder. Murder. Yeah. Then usa ba na kuan ba sir? Na-impis na ba sila sa Yes, na-file na ang kaso. And I think ato ana siguro na commit na siguro sa jail. Sir, with those recent accomplishments, vital kayo ang mga logistical support nga gihatag sa NGOs, and would we recommend ba nga kanang mas dali gyud ang effort sa atong pulisan sa Dakbayan in terms of pag-respond? Yes sir, no. Before taana ako lang pong isa-isa, no, for the benefit of everybody. For the past 2 months, the July and August, ang ato ang opisina sa July alone nakakandak kita og 8 bypass accomplishment on anti-illegal drugs. So kung 8 ni siya pasabot sa isa ka semana na agud tay duha ka operation nga gikandak. That is only for July. But in August ni increase ta, nahimo siyang 10 operation. So at pulo ka anti-illegal drug operation, a total of 18 anti-illegal drug operation for the month of July and August.
When it comes to other wanted person, naman tayo gitawag nga most wanted person, na po tayo gitawag nga other wanted person. Sa other wanted person, we have conducted 19 operation. Okay? We served 19 operation for the month of July and August. 10 of which is sa July and 9 ka-operation ana sa August. Sa kaning July, 53 ka wanted 53 ka warrant of arrest ang atong na-serve ani. Kay na isa ka kaso ani nga stapa, isa ka tawo nya iyahang warrant of arrest is I think 47 counts. So ubay-ubay ni. That was on the month of July. And sa month of August na atay na serve nga 9 ka warrant of arrest. So kung ato na pong sumahon, every week natay 2 other wanted person nga madakpan. Ano? So when it comes to most wanted person, kani ang most wanted person mao na ni silang gadtong medyo mga gahi-gahi na og kaso, mga heinous crimes na ang ilahang ang mga warrant of arrest. So sa July natay isa ka buok most wanted person nga nadakpan, and then sa August natay 2 wanted person nga nadakpan. A total of from July and August 3 most wanted person nga atong nadakpan. Unsa mi sir, taga Usamis or dili lang ni tagot niya? Naay uban ani nga taga Usamis, naapoy uban ani nga diri ni tago sa ato. Dili man tanan nga taga Usamis, but naapoy uban. So akong balikon lang pud ang question ni Sir Bal, when it comes to logistical support, last week, if you remember, nag-bypass operation ta sa may Gango. And then yung taaman mo ato, nakita na to bisan pag rain or shine, no, nakita na to nga ang ato ang kapulisan sa Usamis CPS bisan pag ulan makakandak lang gyapon tag inventory bisag daplin sa dalan, kay kasagaran na pag ulan mobalhin man kita og kining venue, but kuan na sa korte, no, medyo puti na sa korte, kay i-explain pa man sa witnesses kung anong nabalhin ta. But right there and then, tungod sa gihatag nga logistical support sa ato ang LGU, ang ato ang pick up ato nga time nga gigamit nga sakyanan kay naa siya owning. So nakapandong ta sa ato, so continue gyapon. So that's why we are so lucky, we are so thankful sa atong LGU headed by our Mayor Sam Norman Fuentes sa iyang suporta namo nga padayon nga suporta sa amuha. We're in fact kaning mga accomplishment nato comes sugod sa July and August. We always maintain close communication with our good mayor, kay permi siya ga-follow up, and then permi po siya og kanang maghatag og suporta sa kuha, mangutana chief unsay atong kinahanglan. So magstorya mi permi, and then mangayo mi og kanang logistical support sa iya gid mi nga tagaan. So kami po dahil mura lang ato ang mga kapulisan, so paspas ang ato ang trabaho nga gipakita nga gi-deliver sa public tungod sa suporta sa ato ang LGU. Ang atong PNP chief karon sir is nagpadayon sa to ang 5 minutes response time, Yes, which is Usamis nagpadayon na buhat na siya even before. Dayon karon mas gipalig-on. Kumusta po pagpatuman din sa syudad? That is a very good question, no, kay bago naman ato ang chief si Kuan. When it comes to 5 minutes response time, wala gid na gitangtang sa ato ang bagong chief. Iyan ang gi-continue. Where in fact ang ato ang simulation exercise still kanang everyday nag-conduct tag Simex everyday to practice to para maanad ang ato ang mga kapulisan nga mo responde, whether it be 911 calls or from local calls lang. So ganina pa ganing buntag nag-Simex na gani pod si Kamkrame na po, but luckily dili ato ang syudad from Bukidnon, but we can assure you the community, the Usamis noon, we can assure you that we can respond 3 to 5 minutes tungod kini sa ato ang mga patrol cars nga gilatag nato diri sa syudad.
Kung daghan man gud kay tag patrol cars, natay pulo ka patrol cars nga standby din ha. Kung I think ma-observe man siguro na ninyo, natay patrol cars gibutang sa mga strategic places. Example of which is the Jollibee Main. Kung kabantay mo dira o kung mabantayan po ninyo sa Oak Hill, makikita na mo dito na kung moadto kag airport na pud na dito na ay standby dira. Kung moadto kag Tinago na gyapon, kung moadto ka og Wellness Park na gyapon, moadto kag merkado na ay motor dira, moadto kag Bongbong na gyapon patrol cars diha, mari kag MIT na gyapon. So kana sila tanan ready na to respond any time of the day, 24/7 sa tawag sa ato ang pangausamesnon nga nanginahanglan og atabang ato. May it be 911 calls or kanang local calls nato. Kay gi-practice na magud gi-promote nato og maayo ang 911 kay dali ra man siya. Kay na taas magud memorize ang ato ang hotline number. So we encourage the people, we encourage the Osamesnon, or not dili lang sa Osamis, whole nation, whole Philippines na pwede gyud sila manawag og 911. Sir, gamay lang, isikutan naman natin. Ang implementation sa 911 for the past Chief PNP, padayon mo niya karon. Yes, sir. But para sa kasayuhan sa tanang Osamesnon, and even sa mga followers, ang City Government of Osamis prior naghatag na og logistical needs, even ang ato ang CCTV, Yes, sir. communication equipment, ang atong Yes. logistical sa transportation. Mas nakatabang ba pag-implement ang 5-minute response sa Dako. ayuda nga gihatag sa Yes, City dako kay tabang sir no. Kay kami wala gyud mi maglisod og adapt sa 911. Although we have gamay ra atong tawo, gamay lang kulang tag tawo diri sa Osamis, but tungod kay daghan ang ato ang mga sakyanan nga gihatag, daghan tag mga motor nga gihatag, mabutangan nato tag tulo tag upat ka personnel, ma-divide nato. So dali kayo wala gyud may naglisod kay tungod sa gihatag nga suporta sa pati mag-unsa man pud natong sakyanan ug wala tay gasolina. So karon permanente man ta ginatagaan og gas sa ato ang LGU. 3 times a week full tank na among sakyanan nga ready to respond in any call for assistance. Sir, wala pa yung plano na sir na request pa additional mga personnel sa PNP dili sa ato sa Osamis? Dili ra man gud pud kami ang kulang og tawo tali. We have always requested for another personnel, but dili ra man gud pud kita ang gi-cater sa PPO. And then all regions, all the provinces kulang gyud sila tao, but pag datay tao dili man gyud ta kalimtan sa atong provincial director. Ihatagan gyud gihapon ta niya. Although dili tanan, but gihapon-apod lang taon pud ni PD ang mga tao para lang pud ma-providean ang tibuok probinsya. Pero mas ang Osamis But so far sa whole Misamis Occidental, kita ang pinakadaghan og tawo. Because kita man pud ang pinaka busy sa whole MISOC. so naman po diri ang Second Provincial Mobile Force Association. Yes, napo diri ang second PMFC nga which gahatag gyapon na sila support sa atoa. Ga-augment na sila og tawo sa atoa. Napod nato diri ang sa DJ, napod nato diri ang maritime. So dagha ubay-ubay ta diri. And then again akong balikon sa tibuok MISOC, or I think kung wala lang ko masayop sa tibuok component cities sa Region 10, Sami City ang pinakadaghan ng tao. Okay. Sir, kumusta man ang ato ang suporta nga gihatag sa ato sa atong sayron bagutag regional director si General Subidon? Kumusta man po ang communication nato between sa ato ang bagong RD gikan sa Region 10? Yes, we have a very good communication with our RD, no? Kaya, well, in fact, last week,
kami pagani ang nag-escort ni RD sugod sa Tango pagpadulong sa Oroqueta. And RD is dili na ba siya bag-o sa ato. He was once the provincial director of Miss Oak, and then I served our RD when he was the provincial director here in Miss Oak. I think I am the second force commander of the 2nd Mobile Force that time until nagbulag mi. But karon RD is a very good leader, and then palangga niya ang Misamis nun. Palangga niya ang Miss Oak. And kabalo ko nga palangga ni RD ang Miss Oak because gikan manggod siya direct, and he knows the situation very well. Sir, in relation sa bagong chief na tapis, napay mga bagong kamanduan from the national padulong din sa city? Yes, naay mga bagong kamanduan ang atuang bagong acting chief PNP, no, and na siya 7-point agenda para sa amuha. Dili lang ako tagsaon, but naa siya isa na gi-continue gid niya ang gipangusgan pud niya o gi-continue ang 5 minutes response time. Sir, murag nakumpleto na pang-installer na itong traffic lights, sobra ganing pulo, sir. Kumusta, sir, sukad na installer na itong mga traffic lights? Kumusta ang record sa traffic accident? Kung dinadaan sa new road sa inyong kanser. Ako ba rin natabang ko ng itong traffic lights? Yes, naka-lesson siya, no? Dako kayo og tabang yapon ang atong traffic lights. Although we have an average of 2 to 3 traffic accidents, but these are all sa akong napansin compare sa katong wala pa. These are dili ni siya fatal accidents, minor accidents lang ang atong nadawat karon ginagmay nga mga bunggo mga, pero dili na pareha sa una nga wala pa traffic accident nga naagyoy makabsan og kinabuhi. But karon naaman gihapon, but I think sa pagmaanad na mga tao sa ato ang traffic light, maminus-minusan gyud niya ang ato ang traffic accident. Karon ang among ginabuhat karon is police visibility. Magpakita mi sa mga tao nga naay PNP sa dalan para kung ikaw nagpakusog ka mo action gyud pud ka og minor. Sir, in general, kumusta ang peace and order sa? Yes, we can say that the Osamis City is very peaceful as of this time, because considering ang ato ang mga patrol points, mobile patrollers are strategically placed in a strategic position. So so far in my stint as the chief of police, wala patay krimen diri nga wala nato na solve, no, labi na tong mga sensational cases, all of which are ato ginang na solve within 24 hours tungod na sa ato ang logistics, ato ang mga support, CCTVs, logistical support nga gihatag sa ato ang LGU. Pero mo yung sir nga ibalik na po na droga. Kumusta ang assessment natin sa Droga is wala kanang moingon bitaw tangan ibalik ang droga. I think wala man na siya nawala. Na-minimize siguro during the time the former administration na-minimize, but today naagid may mga dakpan, and mao lang na ang among ika-assure sa public na dili gid mi mo stop og dakop. Basta naami makita, naami madunggan, naami ma-validate nga pamaligya na siya Cebu, all we can do is to conduct operation para mapunong dayon. Kibali ang amo ang kuan kung sa sanga pa na, para dili mo managhan ang sanga, putlon na dayon na mo ang para dili na sila managhan. Sir, ang Osamis kanito kay mo sa ibang source sa drugs, no? Nagkaroon medyo sa uban ng lugar. And wala say assurance na ito na ma-maintain siya na dili mo balik na itong mga imong source na sa drugs.
Yes, sa una no, sakto ka. Sa una gitawag ta diri nga kitay source, but karon sa kadaghan sa among nadakpan based on their interview, amo silang i-interview, wala gyud tay source diri. Wala gyud tay source diri. Ang source na to na gyud sa atong mga neighboring provinces. And for sa imong kuan nga assurance, we can assure you dili na silang balik diri. The police, ang police sa Osamis City Police Station or the province police sa Misamis Occidental as a whole, dili gyud bi mosugot nga mamalik ng source diri. Amo gina silang pangitaon, amo gina silang unungon o mangita gyud mig pamaagi bisag unsa nga pamaagi nga mawala na sila diri. So on yung collaboration with the barangay sir, sa implementation against drugs. Yes, continue gyapon nato ang barangay drug clearing operations. Every week, every month naagid tay ga-conduct gyud ta og badak meeting. And is importante kining badak meeting because it is represented by various sectors, na ay religious, na ay mga religious sectors, na ay sa education, peace and order kompleto ni. And then diha man gud sa badak meeting na to makahatag na sila og mga kanang mga informations. And then continue na sila until such time dili na nato undangon basta wala pay mandate nga undangon. And then mga ilo ko pasensya gamay kay usahay dili kay ko attend sa meeting. Nakaron unlike like 2 months ago nga ako gid mangunay, but I promise na mutunga na pud ko balik kay medyo na busy lang gid ta sa mga mandate sa ato. Sir, sa Rasayra na to, sir, sige tayo, dunay mga accomplishment na to diri sa Osamis City, diin kasagaran, kining dunay mga padakpan atong pangutan-on ang kining madakpan na to. Ang ilag yung source sa droga, particular yun sa Lanao del Norte. Dahil kumusta mo po ang communication between sa provincial director o sa matang munisipyo kay doon na may lungsod nga gi-involve nila nga ang source dito gikan. Kumusta mo po ang communication sa imo o ang provincial director o ilabi na sa mga hipi sa kapulisan? Yes, wapo man ang atong communication sa neighboring provinces, neighboring PPO. Where in fact, kung dirita sa ato ang PPO, ang ato ang S2, ang ato ang PD, mag-classmate ba na sila? Ang atong PD o dire o PD sa Lanao. And then wapo na ilang communication. And then they're trying also their best. Makita na ko sa report sa Lanao PPO nga daghan po sila accomplishment sa drugs dito. And then ang ato ang communication sa intelligence community dito is permanente nga naa. Wapo atong communication where in fact daghan na sila natabang sa ato ang mga operatives, mga intel operatives sa Lanao mag-feed og information sa ato dinhi para makasulbad ta og kanang insidente. Example of it, I think the motor napping na nahitabo I think last 2 months ago nga nag-coordinate ta dito, nagkinatagay mig information until such time nadakpan nato tong motor napper. Sir, dili ko sa cancer, kining mga tambot sa motor single sir, mga kami yung natikdan yun ako sir nga na po ni gusto kayo mapadagan sir ba? Kung sa'y kanya. Yes, napatikdan po rin ako just lately, no? Kuha na po din ako. And I directed all my patrollers nga kung naa sila'y mapansin, no, naa sila'y makita, ipadakop yun na to. Ato yung i-hold. Kung pwede magukod sa patrol, kuro na to para madakpan yung mga tawana o confiscate na to nilahang mga may syuhan o citation, and then makonfiscate na to ng ilang mga tambutso or ma-impound na to ng ilang motor kay medyo sakit sa dalungga, no, labi na og kuan saba kayo. So ato ning hinahinay tani og kuan, and I already instructed them to be strict nga implement kini nga balaod. Sir, ari ko sir, dari bang sa counter of inner ring na mga motor cab, mga ban pa,
Kay kadto stricto mo kay ato may patuman and karon daghan na po mo adto sa inner lane nila na mga motor trucks. Slow moving vehicle. Yeah. I remember there was one time mga last year siguro nga isa po di sa atong mga problema dere, and we conducted operation ubay to among citation ticket nga na kuha to, that was 100 ka citation ticket kay kanilaging mga slow moving vehicle nga naa diri sa fast lane. So yes sir, we will enforce it strictly again, and then I will communicate with the CTFS para sila pud mutabang pud sa ato og dako pa nila. But rest assured, we will conduct operation against this person. Sir, pwede kita mga no parking signage sa mga establishment sa mga daan. Doon ako may pagpansitan. Yes, daghan ubay-ubay ta. Ubay-ubay tag na kuan ana nga isyuhan ana nga mga illegal parkings. Naatay sa kapatrol diha nga everyday wala ra siya laing buhaton. Magtuyok ra gyud na siya diha sa syudad, and then bisag wala dira ang tag-iya sa vehicle, amo nang ginapaskin dito ang kuan. Ubay-ubay ta ng mga illegal parkings, and then continue gihapon na to na sila og implement. Naa gihapon na siya. Pining ng parking signage, sir. Okay ng parking signage nga ordinasyon. Oo. Yeah, unsa na siya? National law. National. About sa unsa siya? Kanang nung parking di ba sa mga establishments, pare bawal ginaanan. Yeah, ato nang i-check and we will implement it. Thank you for that. Sir, how about sa kinibang nasa kadagatan na area nga sulod na bilang na nakabalog sa mga tao sa kadagatan. Kung saan ito pag-monitor ko sila? Kuan, na manggutay mga kuan na nila sir no. Natay mga info na sa una nga na ganito nga dakpan nga nabaybas kay nagpalit og shabu dito sa Tabuk using so we ang amo diha sir is dako kay tabang ang mga barangay captains na to dinha, labi na ato mga BPATs nga ga-report sa atoa about ana, and continue gyapon natong monitoring ana there is sa San Antonio, sa Tinago, nagyapon na, and then we coordinated with our maritime group, so they are also conducting operation against that mga perpetrators. Continue lang gyapon amo ang kuan na sir, amo ang pagbantay ana nila. So, pwede sila matawag kung may mabatikdan, no? Yes sir. Yes sir. Pwede sir. Pwede sila matawag 911. And pwede po sila directly mo report dire, and then pwede po sila moduol sa ilang barangay officials, and then kay ang ato dire sir, ang atong mga barangay officials kay permi na sila mag-report dire sa ato. Bubisita na sila dire sa amoa sa mga officers kay halos mga mura na sila mga barkada man ang atong mga pulis ug atong mga officers ug atong mga barangay captains. Continuous lang gyud ang amo ang coordination with them. Last to. Last sir. Last three. Sa kuan kaning nitong Agosto 12 gitawag mo ni Komando Buminal. Yes. Sa meeting ba sa committee. Kumusta unsa ang mga major ninyo na naisgutan alas kalambuan sa Kapsay Calinaw sa segundo distrito? Yes, sakto. Patawag mi ni kong ato because yaming gitag sa tagsa og kuan, gitag sa tagsa mi niya og pangutana kung unsay unsay kakulangon nato sa per station no, per munisipyo. Sa Osamis CPS, we are very proud to say na wala na tay kulang dere. Wala na tay kulang. So katong time they nag-focus to sa mga MPS, but sa atoa dire kuanta kanang wala na kayo ta dire kay ngano kumpleto na magunta. We are well provided, and kung ando knows it kay sa iya mo ginagasugod tanan ang asenso sa amin, sa iya ginagasugod ang suporta tanan. So katong kuan sa MPS to sa ila ato tanan ang kuan, but ang
kuan dito ni Kong Ando is kung unsay mga kulang pa nga pwede niya itabang. So gi tagsa-tagsa na ni Kong dito, and we are very happy nga immediately iya na yung na-provide ang dili man tanan, but iya na yung nahatag sa mga nanginhanlan na police station. Yeah. So, last question na to. So, kining usas mga problema no kada pagdala ka transport ng mga drugs ano. Hindi ba makadili sok sa asa, may bawan. Mas pa ito gulay kinay dogs no. Possible no. Yeah. Makatapang. Possible makabaton na tala pulpo no ang ato ang station. Yeah, actually naman tay K9 dog diri sa Misamis Occidental, but ang pag-employ mong og K9 is limited ra gyud kaayo ang iyang oras. Dili na siya pwede 24 hours kay ang kuan sa ang iyahang say tawag na to ani kanang iyahang matawag nga murag diha ra siya epektibo ba, naa siya time. I think mga 1 hour or depende sa ero. But sa K9 na to diri sa Miss Oak is I think pila ra na pipila. So kung ato na silang igamiton, makuan sila maayo. Ang pinaka the best is through intelligence ko na lang yun, intelligence network. Kuan na to, palikuno na to ang ato ang intelligence network sa PICAS province o sa atua para ang report, pag na-report dito, dapat na to dire, ma-action na to. Aya na nato i-employ ang K9. But kung diha sila mag-standby sa ato ang borders, murag maglisod ta. Wala pa tay inana ka kuan kay ang effectivity sa ilahang pagsimot sa kuan dili kayo dili inana kadugay. So wala tay kinatibok ano like threats from Osamis. Sir, walay threat ang Osamis. Low threat ang ato ang syudad. Okay, thank you. Sir, i-mensahe na lang. Stand up. Sa mo Yes, sila 10 months na. Lagi. Sakto no. Thank you sa pag-remind. So ligawas na kita na lang ko si Jose Merichan kaniya. Sa atong mga igsuot nga Osamis doon, ang inyong kapulisan permanente nga mosuporta ug modepensa sa inyo alang sa mga masasamang tao. So we are here to protect you. We are here to guard you, to secure you. And I hope you will support your police force always. Kay dako kayo og tabang basta kitang tanan magtinabangay. Kung namoy mga information nga badawat, we need it. Report dayon, paspas nga pag-report. And I would like to take this opportunity also to thank the father of our province, Governor Attorney Henry S. Waminal, for sa iyahang suporta nga ginahatag sa atua. Not just Osamis City Police Station, but the whole police force of Bisok. Also our second district representative Kong Ando Waminal, who is very supportive of the Osamis City Police Station, and of course our representative from the Senso Pinoy party list, my former mayor, who is very supportive of me during the time when I was when he was the mayor and I am the chief of police. So thank you kayo kung hindi. And lastly, si Mayor Sam Norman Go Puentes, who are always there monitoring kung unsay mga lakaw na mo dire and supporting kung unsay gikinahanglan na mo dire. So thank you, and to the people of Osamis, rest assured your police force here in Osamis City will serve and protect you. Thank you, and God bless. 35 minutes. 35